Sana nga pinatay mo na lang ako. Dahil sa kahayupang ginawa mo sa akin. Para mo na rin akong pinatay. Aswang sa aswang, pangil sa pangil. Papatayin kita. Magbabayad ka sa kasalanan mo sa kapatid ko at sa mga babaeng pinaboy mo! Oo, aswang ako. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit walang lamang loob ang lahat ng aking biktima? Dahil kinakain ko ang lamang loob nila! Malalakas ang mga aswang tuwing kabulugan ng buwan. Mababagsik at mababangis. Kaya makinig kayo sa akin. Kailangan natin gumawa ng pangontra laban sa aswang! Huwag mong sasaktan ang mga anak ko. Mababangis ang nilalang na sumalaki sa akin. Magandang araw po, Dark Shadow. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aurora. Matagal na po akong nakikinig sa channel ninyo tungkol po sa mga totoong karanasan patungkol po sa mga aswang. Kaya naman nagkaroon ako ng lakas ng loob upang ibahagi rin ang aking karanasan. Ang kwento ko po ay magsisimula noong ako ay 20 anyos pa lamang. Nakatira kami ng aking ina at kakambal sa isang maliit na baryo sa Timog. Ate, tingnan mo oh. Bagay ba sa akin ang bestidang to? Oo, Aurora. Bagay na bagay sa iyong bestidang yan. Pero mas maganda kung lalagyan natin ng ipit ang buhok mo. Okay to, galing kay Aling Miding. Mamahalin daw to pero ibibigay niya lang daw sa akin ng mura. Ang bait talaga ni Aling Miding. Hindi niya tayo nakakalimutan tuwing meron siyang magandang ukay-ukay. Oo nga ate, kaya naman binibigyan ko rin siya ng panindang suman ko kapag may natitira. Hayaan mo, kapag nakabenta tayo ng maraming suman, bibilhan natin ng regalo si Aling Miding. Magkakambal kami ni Ate Laura, pero dahil nauna siyang lumabas ng 5 minuto, tinawag ko siyang ate. Hindi rin kami magkamuka, hindi katulad ng ibang kambal. Ang tanging pagkakapareho lang namin ay ang aming kulay ng aming balata. Pareho kaming maputi at makinis. Nakatira kami kasama ang aming ina sa isang maliit na baryo kung saan halos magkakilala na ang lahat ng tao. Ang hanap buhay namin ay pagtitinda ng suman. Isa sa aming suki ay si Aling Miding na nagtitinda ng ukay-ukay. Mabait siya sa amin, kaya naman madalas kaming tumambay ni Ate Laura sa kanyang ukay-ukayan. Bagay na bagay ang kulay ng damit na to sa'yo. Nako, Aling Miding. Kung naririto lang si Aurora, matutuwa na naman yun. Mas gusto niya po ang mga dress. Bagay rin naman sa'yo yan, abay tingnan mo. Lalong tumingkad ang kulay mo. Kaya sige na, ipapautang ko muna kung wala kang pambayad. Sigurado po kayo, Aling Miding? Oo naman, abay, sigurado ako. Mabait talaga si Aling Miding sa amin. Palagi niya kaming ipinagtatabi ng mga damit ni Ate Laura dahil natutuwa siya sa amin. Wala kasi siyang anak at kahit apo man lang na babae. Kaya sabi niya, kami na lang ni Ate Laura ang ituturing niyang kanyang apo. Ate, Oh, Aurora, bakit? napansin mo ba yung bagong dating sa bahay ni Aling Miding? Hindi. Bakit? Kasi nakita ko kanina, ang daming dalang gamit. Parang maglilipat bahay. Baka naman may dumating na anak niya. Di ba may mga anak siya sa ibang probinsya nakatira? Oo nga no, nakakahiya tuloy tumambay sa ukayan ni Aling Miding. Bakit ka naman mahihiya? Hindi naman silang ipinunta natin doon, kundi si Aling Miding. Iyon ang naging palitan namin ng pag-uusap ni ate. Napaisip naman ako. May punto ang kapatid ko. Siguro, hindi lang talaga ako sanay.
na may ibang tao sa ukay-ukay ni Aling Miding. Nakasanayan na kasi namin na siya lamang mag-isa dahil hindi naman madalas bumibisita ang kanyang mga anak. Laura! Aurora! Halika kayo rito! Ipapakilala ko kayo sa anak ko! Doon namin nakita ang isang matangkad na lalaki. Mahaba at nakapusod ang buhok, moreno at may katamtamang itsura. Hindi masyadong gwapo pero hindi rin naman pangit. Napansin ko kung paano niya kami hinagod ng tingin ni ate. Sa gilid ng mata ko, nakita kong may kakaibang kislap sa mga mata ng lalaki. Samantala, masayang masaya si Aling Miding habang ipinakikilala sa amin ang anak niya. Anak niya raw ito, galing sa Capiz at magbabakasyon ng ilang buwan sa aming baryo. Ikinatutuwa ko kayong makilala. Ako nga pala si Carmelo. Ako naman si Laura. At eto naman ang kakambal kong si Aurora. Abay hindi nagkakalayo ang edad ninyo. Kaya tsak na magkakasundo kayong tatlo. Matipid na ngiti lamang ang isinukli ko sa sinabi ni Aling Miding. Hindi ko kasi alam kung paano pakikitunguhan ang anak ni Aling Miding. Kakaiba kasi siya kung makatitig sa amin ni Ate Laura. Hindi ako komportable. Bakit ang tahimik mo? Wala naman, ate. Pagod lang siguro ako. Mainit kasi. Siguro nga. Maligo ka. Para naman presko ang pakiramdam mo. Sige, mamaya ng konti. Ikaw ang bahala. Magpapalit lang ako ng damit. Nagtungo si Ate Laura sa aming silid upang magpalit ng damit. Samantalang ako naman, naiwang nakaupo sa kawayang bangko. Pinagmamasdan ang unti-unting pagdilim ng paligid. Ang mga huni ng mga kuliglig. Palagi akong ganun tuwing sumasapit ang takip silim. Mas napapanatag kasi ako kapag napagmamasdan ko ang pagkalat ng dilim, lalo na kapag tuluyan ng lumubog ang araw. Paborito mo talagang pagmasdan ng buwan, ano? Nagagandahan kasi ako sa kanya, ate. Parang ang sarap sa pakiramdam tuwing tinatamaan ako ng sinag ng buwan. Kakaiba ka talaga, Aurora. Ate, tingin mo, kung buhay pa kaya si tatay, makakapag-aral kaya tayo? Depende. Kaso wala na si tatay. Kaya kailangan nating tulungan si nanay. Sayang ano, hindi man lang natin nakita si tatay. Tanging larawan lang ang meron tayo. Huwag ka nang malungkot. Alam ko kahit nasan man si tatay ngayon, ginagabayan niya tayo. Maliliit pa kami nang mamatay ang aming ama, kaya si inay na lamang ang tagapagtaguyod sa amin ni Ate Laura. Dahil nagtitinda lamang ng kakanin si inay, wala siyang kakayahan na pag-aralin kaming magkapatid. Nakalulungkot man, pero yun ang mapait na realidad para sa amin ni Ate Laura. Aurora, ihatid mo itong isang bilaong pansit kay Mrs. Puentes. Kailangan ito mamayang 3:00 ng hapon. Sige po, inay. Hindi ka nga pala masasamahan ng Ate Laura mo dahil siyang maglalako ng suman sa sabungan. Maraming tao ngayon doon dahil may pasabong. Kaya ko na po to, inay. Ako na pong bahala. Umuwi ka kaagad, ha? Huwag magpapaabot ng gabi sa daan. Opo, inay. Sige po, aalis na po ako. Tumango na lamang si inay sa akin bilang tugon at bumalik sa kanyang pagbabalot ng panibagong batch ng suman na ititinda namin kinabukasan. Tinahak ko ang maliit at medyo maputik na daan palabas ng kalsada. At madadaanan ko ang ukaya ni Aling Miding. Kaya inihanda ko na ang matamis kong ngiti para sa matanda. Ngunit napalis ang ngiti ko nang mapagtanto kong hindi si Aling Miding ang nakaupo sa plastic na silya sa labas ng ukayan, kundi ang anak niyang si Carmelo. Aurora, daan ka muna dito. Hindi na. Kailangan kasing maihatid ko tong pansit eh.
Sa susunod na lang. Napansin kong biglang nawala ang ngiti ni Carmelo. Napalitan ito ng medyo pagkairita. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi talaga ako komportable sa kanya. Kahit pa nanay niya si Aling Miding, hindi ko talaga magawang makapagpalagayan siya ng loob. Nasaan nga pala yung kambal mong si Laura? Wala siya eh. Sige na, Carmelo. Alis na ako. Aurora, pwede ko ba kayong iyain kumain sa plaza ni Laura? Tatanungin ko muna si ate. Pero hindi ako sigurado. Nagmamadali na akong naglakad palayo. Pero ramdam ko ang pagsunod ng tanaw ni Carmelo sa akin. Hindi na ako lumingon. Mabilis kong nilakad ang daan patungo sa bahay ni Mrs. Puentes upang maihatid ang pansita na inorder niya. Pagkarating ko sa bahay ng customer, kaagad niyang inabot sa akin ang bayad para sa pansita. Pabalik na ako ng bahay. Umaasa akong si Aling Miding ang makikita kong nagbabantay, pero bigo ako. Si Carmelo pa rin ang nagbabantay. Nagkunwari na lamang akong nakayuko para isipin niyang hindi ko siya nakita. Aurora, daan ka muna oh. Kwentuhan muna tayo. Naku, Carmelo. Hindi pwede eh. Hinihintay na ako ni inay. Gusto niya kasing umuwi ako ng maaga. Aurora, umiiwas ka ba sa akin? Ha? Hindi. Kailangan ko lang talagang umuwi na kasi marami pa akong gagawin. Sige. Sa susunod na araw pa naman. Ingat ka sa daan ha. Nakahinga ako ng maluwag nang bumalik si Carmelo sa loob ng ukayan. At muling naupo sa pwesto nito. Napansin ko ang pagtitig niya sa akin. Katulad ng unang beses naming makita siya ni Ate Laura. Muli akong nakaramdam ng pagkailang, kaya nagmadali akong naglakad papalayo. Ang sakit ng katawan ko. Ayos ka lang? Ang tahimik mo naman. Ate, hindi ka ba naiilangan kay Carmelo? Hindi naman. Bakit? Kasi naiilang ako sa kanya eh. Bakit ka naman may ilang sa kanya? Hindi naman natin siya madalas nakakasalamuha. Basta, parang may kakaiba sa lalaking yun. Ganito na lang. Iwasan na lang natin siya. Ayos ba yun sa'yo? Napayakap na lamang ako kay Ate Laura. Alam na alam niya talaga kung ano ang makakapagpagaan ng aking kalooban. Napatawa na lamang siya sa aking inasal. Malapit kami ni Ate sa isa't isa. Kahit minsan, hindi kami nag-away ng matindi. Palagi kasi akong pinagbibigyan ng ate ko. Medyo malaki ang benta natin ngayon mga anak. May ihuhulog na tayo sa alkansya. Ipon ito para sa pag-aaral ninyo. Sisipagan ko pa po, Nay, para mas marami tayong maipon. Ako rin po, inay. Ang swerte ko talaga sa inyo mga anak. Mas swerte po kami sa'yo, nanay. Tama si Aurora, Inay. Ay nako, tama na nga yan. Baka mag-iyakan pa tayo rito. Tulungan niyo na akong isalansan tong mga suman. Ako na pong bahala sa lahat ng yan, inay. Sige na ho, magpahinga na po kayo ni ate. Sigurado ka? Opo, sige na po. Salamat kapatid. Pagod talaga ako sa pagtitinda sa sabungan. O di paano? Mauna na ako matulog. Walang problema, ate. Sige na, pahinga ka na. Matapos akong iwan ni ate at inay sa kusina, inabala ko ang sarili ko sa paglalagay ng suman sa bayong. Habang abala ako, may napansin akong tila isang anino sa may bakuran namin. Bigla akong kinabahan. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana upang dumungaw, pero wala naman akong nakita. Ipinilig ko na lamang ang ulo ko. Iniisip kong dala lamang ba ng antok ang aking nakita kung may iba man talagang tao sa bakuran namin. Alam mo, konti na lang iisipin ko wala ka na talaga sa sarili mo. Bakit naman, ate? Tulala ka na naman. Ano bang gumugulo sa isip mo?
Ate, kasi kagabi, may nakita akong anino sa may bakura natin. Ha? Sino naman ang magagawi sa bahay natin ng ganung oras? Hindi ko nga alam eh. Tiningnan ko sa may bintana pero wala naman akong nakita. Guni-guni mo lang yun. Pagod ka lang siguro. Siguro nga. Ang mabuti pa, pumunta tayo sa tindahan ni Aling Miding para mabayaran natin ang balanse natin sa kanya sa ukay. Ate, alam mo namang naiilang ako dun sa anak niya eh. Aurora, kasama mo naman ako. Kaya wala kang dapat ipag-alala, ha? Pero, ate... Akong bahala. Kaya sumama ka na. Sige na, oh, please. Sige na nga. Malawak ang ngiti ni Ate Laura nang pumayag akong sumama sa kanya sa ukay-ukay ni Aling Miding. Kahit patutol ang kalooban ko, hindi ko naman magawang tanggihan ang ate ko. Pagkarating namin sa tindahan ni Aling Miding, laking tuwa ko. Dahil wala ang anak niyang si Carmelo. Masaya din si Ate Laura. Naiabot ang bayad kay Aling Miding. Paalis na sana kami nang biglang lumabas si Carmelo mula sa kusina. Akala ko'y wala na siya. Ngunit mukhang nandun lang pala siya sa loob ng kusina dahil naka-apron siya nang lumabas ito. Agad kong hinila ng palihim ang laylayan ng damit ni Ate Laura. Kaya napabaling siya sa akin. Aling Miding, mauna na po kami. Yun lang po talaga ang sadya namin. Ay, sandali lang. Ay, nagluto si Carmelo ng dinuguan. Magdala na rin kayo. Naku, salamat na lang ho, Aling Miding. Kahit wag na po. Specialty ko ang dinuguan. May katayan kasi ng baboy ako sa kapis. Tsaka gusto ko sanang matikman niyo ang luto ko. Ay, sige na. Magdala na kayo sa inyo. Ay, Carmelo, anak. Magsaling ka ng dinuguan sa lalagyan. Opo, Inay. Maraming salamat po, Aling Miding. Walang anuman yun. Ay, ano ba kayo? Ay, wag na kayong mahihiya sa akin. Masarap ang lutong dinuguan ng anak ko. Kahit nga may gout ako hindi ko talaga mapigilang kumain. Lumabas si Carmelo na may dalang isang lalagyan na may lamang dinuguan. Masayang masaya si Aling Miding nang inabot niya ito sa amin. Bagong luto iyon at umuusok pa. Amoy na amoy ang mabangong aroma ng dinuguan. Nakakatakam ang amoy at mukhang tama si Aling Miding. Parang masarap ang luto ng anak niya. Napalinga ako. Sakto namang nagtama ang paningin namin ni Carmelo. Ngumiti siya sa akin, kaya alanganin din akong ngumiti pabalik. Paano po, Aling Miding? Mauna na po kami. Carmelo, salamat din sa dinuguan. Wala naman. Sana magustuhan nyo. Aurora, halika na. Oo, ate. Aling Miding, alis na po kami. Sige. Daan ulit kayo rito, ha? Opo, kapag nagkaroon po kami ng bakanting oras. Bit-bit ang bigay na dinuguan. Tahimik kaming tinahak ang daan pa uwi. Pagkarating namin, sakto namang naghahain na si nanay ng pagkain para sa tanghalian. Masayang inilapag ni Ate Laura ang baunan na may lamang dinuguan. Agad namang nagtanong si nanay kung saan galing iyon. Saan galing ang dinuguan na yan? Bigay po ni Aling Miding, inay. Mukhang masarap nga po mukhang masarap ang amoy. Wasya, mabuti pa mag-umpisa na tayong kumain para masimulan na natin ang pagluluto ng suma na paninda bukas. Aurora, halika na, kumain na tayo. Excited na akong tikman tong dinuguan. Mukhang masarap Nay, yung pritong tilapia po ang iuulam ko. Ayaw mo ba nitong dinuguan, anak? Oo nga. Tikim ka kahit konti. Nako, wag na ate. Kayo na lang ni nanay. O siya, sige, kung ayaw mo. Kami na lang ng ate mo ang mag-uulam nito. Ang sarap, Nay. Malasang malasa. Abay, akin na nga. Oo nga no. Masarap nga. Maganang kumain si nanay at Ate Laura ng dinuguan, samantalang ako naman
Kumain na lang ng pritong tilapia na luto ni nanay. Ewan ko ba, pero hindi ko magawang kainin ang bigay na pagkain ni Carmelo. Kahit mukhang masarap nga ito. Nang matapos na kaming kumain, ako na ang nagpresentang maghugas ng pinggan. Pagkatapos ko, sakto namang inutusan ako ni nanay na bumili ng asukal na pula sa tindahan dahil naubusan raw kami. Bukod sa asukal na pula, anak, bumili ka na rin ng maraming bawang at kalamansi at saka luya, ha? May pa-order kasi ako ng bilao sa Makalawa. Opo. Nay, yun lang po ba? Ano pa nga ba? Yun lang muna ngayon, anak. O siya, sige na, ha? Para makabalik ka kaagad. Sige po, Nay. Dala ang listahan ng mga bibilhin. Nadaanan ko si ate na nagbabalot ng suman. Sumenyas na lamang ako sa kanya na may bibilin ako saglit bago ako tuluyang lumabas ng bahay. Habang binabagtas ko ang daan patungo sa tindahan, may mga taong nagkukumpulan sa gilid ng tulay. Nang papalapit na ako, narinig ko ang usap-usapan ng mga tao. Meron daw isang bangkay na nasa gilid ng ilog. Wakwak daw ang dibdib. Kaagad akong natakot sa narinig. Kaya patakbo akong nagtungo sa tindahan upang mabili ang pinabibili sa akin ni nanay. Sino naman ang walang pusong gagawa ng ganon? Kawawa naman ang babae. Pinatay na nga. Kinuha pa ang lamang loob. Kaya kayong dalawa, mag-iingat kayo. Palagi naman po kami nag-iingat, inay. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala. Kawawa naman yung babae. Sino kayang pumatay sa kanya? At bakit kinuha ang lamang loob niya? Baka adik yung pumatay dun. Ayon sa usap-usapang narinig ko, baka raw aswang. May aswang pa ba sa panahon ngayon? Adik ang pumapatay dun. Maraming naglipanan ngayon eh. Aswang man o adik, kailangan nating mag-ingat. Kaya kayong dalawa, wag na kayong lalabas ng gabi, ha? Ang pangyayaring yun, muli pang nasundan, hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi marami pang magkakasunod na krimen. Pare-pareho ang paraan ng pagpatay. Kaya naman, mas lalong bumalot ang takot sa aming baryo. Wala nang kadalagahan ang makikita sa daan o kahit sa plaza. Kami naman ni ate, hindi na naglalako ng suman dahil sa takot. Maraming salamat po, Mang Hector. Pasensya na ho. Hindi namin ma-deliver sa inyong suman. Ate, Oh, tapos mo na yung ginagawa mong palaman ng suman? oo na ate. Pinapalamig ko na lang yung bukayo. Oh, bakit bagsak yung mukha mo? Ate, wala na kasi tayong asukal na pula. Magagabi na. Ay, oo nga no. Nakalimutan yata ni inay na bumili. Hayaan mo, bukas na lang yan. Pero ate, may isasalang pa akong suman. May pa-order si nanay. Gigipitin sa oras kung bukas pa bibili. Ako na lang ang bibili. Ay, naku, hindi na ate. Ako na. Mas mabilis akong maglakad sa'yo eh. Sigurado ka? Gusto mo samahan kita? Nako, wag na. Kaya ko na to. Bilisan mo lang ha? Oo ate. Mag-aalas 5:30 na nang umalis ako sa bahay namin. Medyo may distansya din kasi ang tindahan sa bahay namin. At dadaan pa ako sa isang bakanting lote na puno ng dayami. Kinakabahan man, ngunit ipinagpatuloy ko na lamang ang paglalakad ko. Wala akong ibang makitang taong naglalakad sa daan ng mga oras na yun. Napahinga na lamang ako ng maluwag nang matanaw ko ang ukaya ni Aling Miding na sarado. Masaya pa rin ako dahil ibig sabihin hindi ko makikita ang anak nitong si Carmelo dahil okupado ng utak ko. Kaya hindi ko napansin na makakasalubong ko na pala si Mang Damian, ang matandang tubero sa aming baryo. Aurora, magagabi na. Saan ka pupunta? May bibilhin po sa tindahan, Mang Damian. Bakit mag-isa ka? Mag-iingat ka. Maraming mga nangyayaring krimen ngayon dito sa ating baryo. Oo nga po eh.
Kaso, kailangan pong mabili. May pa-order po kasi kami bukas at sa Makalawa. Asya, bilisan mo ang paglalakad at kumakagat ng dilim. Opo, Mang Damian. Sige, salamat po. Katulad ng sinabi ni Mang Damian, binilisan ko na lamang ang aking paglalakad. Kumakagat na kasi ang dilim at ang dala ko lamang ay flashlight at isang maliit na lighter. Pa-Desyembre na kasi noon, kaya maagang kumakagat ang dilim. Pagkarating ko sa tindahan, agad kong binili ang mga kailangan namin. Pagkatapos, agad kong tinahak ang daan pa uwi. Nasa kalagitnaan ako kung saan matatagpuan ang bakanting lote nang bigla akong nakaramdam ng kaba. Lalo na, kalat na ang dilim sa paligid. Maya-maya pa'y may narinig akong mahinang pagsipol. Yun ang naging hudyat ko upang sana tumakbo. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang may biglang sumaklob na tela sa ulo ko. Bitawan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na, tulong! Bitawan mo ako! Parang awa niyo na! Tulong! Nagpupumiglas ako sa pagkahawak sa akin ng lalaki. Subalit malakas siya sa akin. Nabitawan ko ang supot na pinamili ko. Umiiyak akong sumisigaw. Pero wala akong marinig o makita man lang sa paligid. Kahit ang lalaki, hindi ito nagsasalita. Patuloy pa rin ako sa pagpupumiglas nang makaramdam ako ng matinding sakit sa aking sikmura. Sinuntok ako ng lalaki dahilan upang mawalan ako ng ulirata. Nasa na ba ang kapatid mo? 7:00 na wala pa rin siya. Nay, pasensya na. Sana hindi ko na lang siya pinayagan na umalis. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Kunin mo na yung isang lampara. Hanapin natin ang kapatid mo. Bilisan mo, Laura! Opo, Inay. Sana walang nangyaring masama kay Aurora. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Bilisan mo, Laura! Opo, Inay! Nariyan na! Nagising ako na halos namimilipit sa sakit dulot ng pagkakasuntok sa akin ng lalaking dumukot sa akin. Sinusubukan kong igalaw ang aking mga paa, maging ang aking kamay, pero hindi ko magawa. May saklob pa rin ang aking ulo, kaya wala akong makita sa paligid. Agad akong napasiksik sa gilid nang marinig kong bumukas ang isang pintuan at makarinig ako ng yabag papalapit sa akin. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Parang awa mo na. Pakawalan mo ako. Hindi siya nagsasalita. Hinawakan niya ako sa bewang. Bakit ganyan ang amoy niya? Ang lansa. Amoy dugo. Pakawalan mo ako. Parang awa mo na. Hinihila niya ako. Bitawan mo ako! Saan mo ako dadalhin? Tulong! Patuloy ang paghila sa akin ng estrangherong lalaki. Kahit anong pagpupumiglas ko, hindi siya natitinag. Maya-maya pa'y narinig ko ang pagbukas ng isang pinto. Bigla niya akong hinigit dahilan upang mapatayo ako. Ngunit dahil nakatali ang aking mga paa, agad akong nabuwal. Pero nasalo niya ang katawan ko at nagulat ako nang bigla niya akong itulak. Napatukod ang aking mga kamay sa isang bagay at malakas ang hinala ko na isa yung katre. Nanginig ako sa takot at patuloy na nagmamakaawa, pero wala akong maririnig kahit anumang salita mula sa kanya. Mas lalo akong napaiyak nang marinig ko ang tunog ng pagbukas ng kanyang zipper at unti-unting paghagod niya mula sa aking paa patungo sa aking hita. Napahagulhol na lamang ako sa takot. Umaga na. Ngunit hindi pa rin natin nahahanap ang kapatid mo. Tanging supot ng kanyang mga pinamiling nakita natin sa daan.
Humihingi na rin po ako ng tulong sa barangay, Inay. Patawad po kung sinamahan ko na lang sana siya kagabi. Wala kang kasalanan, Laura. Natatakot lang ako. Baka kung mangyari din sa kapatid mo ang nangyayari sa ibang mga kadalagahan dito sa atin. Hindi po mangyayari yun, Inay. Hindi po. Alam kong nag-aalala sa akin si Inay at si Ate Laura. Umiiyak ako habang nakabaluktot ang higa. May nakatakip na kumot sa aking hubad na katawan. Oo, ginahasa ako ng lalaking dumukot sa akin. Pagkatapos niyang gawin ang kawalang hiyaan niya, iniwanan niya na lamang ako sa silid kung saan ako naruroon. May nakatakip pa rin sa aking ulo. Dahilan para wala akong makita sa paligid ko. Patuloy ang aking pag-iyaka pero patigil na ako nang may marinig akong boses. Isang babae na humihiyaw sa sakit. Bigla akong nakaramdam ng takot. Ngunit ilang saglit lang, huminto sa pagsigaw ang babae. Kasabay nito ang muling pagbukas ng pinto sa silid na kinalalagyan ko. Naamoy ko ang malansang amoy ng dugo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Aling Miding. Natatakot ako. Baka may masamang nangyari sa aking anak. Ay, huwag ka munang mag-isip ng masama, Norma. Ipagdasal na lang natin na sana'y ligtas si Aurora. Wala ho ba kayong napansin kahapon, Aling Miding? Hindi niyo po ba nakita si Aurora? Eh, maaga kami nagsara ng tindahan, Laura. Kaya wala akong napansin. Maaga rin kasi ako nakapagpahinga. Ay, Diyos ko, ang anak ko. Nay, anong gusto niyo pong ulam? Sandali lang, anak. Kausap ko ang mag-inang Norma at Laura. Nawawala daw kasi si Aurora mula pa kagabi. Ano ho? Yung anak ko, si Aurora. Lumabas siya kahapon mag-aalas 5:30 para bumili sa tindahan. Pero hindi na siya nakauwi. Tanging supot na lamang ng pinamili niyang nakita namin sa daan. Carmelo, pasensya na. Pero, ang lansa ng amoy mo. Pasensya na. Umextra kasi ako sa katay ng baboy ni Mang Hector. Napuno ng dugo ang damit ko. Hindi na ako nakapaligo. Ay, tama si Laura, anak. Maligo ka nga muna doon at ang lansa mo nga. Sige po, Inay. Laura, tutulong ako sa inyo sa paghahanap kay Aurora. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Hubad pa rin ang katawan ko. Nanlalagkit pa rin dahil sa dugo na kumapit sa aking katawan mula sa lalaking patuloy na bumababoy sa akin. Ang ipinagtataka ko lamang kung bakit hindi niya pa ako pinatay. Kung siya nga ang kriminal na pumapatay ng mga kadalagahan sa aming baryo, muli akong napahagulhol sa iyaka. Naawa at nandiri ako sa aking sarili. Pakiramdam ko kasi, napakarumi ko na. Muling kumislot ang katawan ko. Nang makarinig ako ng papalapit na yapag at muling pagbukas ng pinto. Sumiksik ako sa gilid ng katre. May narinig akong pagsipol. Muling bumangon ang takot ko sa aking dibdib. Wag! Wag po! Parang awa mo na! Wag! Tama na! Ngunit tila bingi ang lalaki sa pagmamakaawa ko. Marahas niyang tinanggal ang kumota na nakabalot sa aking katawan. Kaya napahiyaw ako. Ngunit natigilan ako dahil sigurado akong hindi siya ang lalaking dumukot sa akin. Narinig ko ang kanyang malademonyong pagtawa at marahas niyang hinawakan at diniinan ang dalawang hita ko dahilan upang muli akong mapahiyaw. Kahit na pinagsawaan ka niya na. Ang alam mo pa rin. At ang finis mo. Para hindi ka anak na nagtitinda ng suman. Ngayon, ako naman ang magpapasasa sa katawan mo. Ayoko na! Parang awa mo na!
naman yan. Masasarapan ka naman eh. Gusto mo bang lagyan natin ng marka ang makinis mong hita? Katulad nito. Papasuin ko ng upos ang sigarilyo ng ganito. Tama na! Parawa mo na! Patayin mo na lang ako! Darating tayo siya. Maghintay ka lang. Ipag-uutos rin niya na sa ngayon magpapakasarap muna tayo. Ang ganda. Ilang beses akong ginasa ng lalaki. Bukod kasi sa mga paso ng sigarilyo, sinaktan niya rin ako. Natutuwa siya kapag naririnig ang bawat hikbi ko. Nanghihina na ako matapos ang kanyang kahayupang ginawa sa akin. Halos hindi na ako makagalaw. Maya-maya pa may narinig akong mga yabag. Narinig ko ang lalaking gumahasa sa akin. May kausap. Pero hindi nagsasalita ang kausap nito. Ngunit hindi ko malilimutan ang malansang amoy ng bagong dating na lalaki. Siya ang lalaking dumukot sa akin. Tahimik akong muling napaiyak nang marinig ko ang paghiyaw ng lalaking nambaboy sa akin. Narinig ko siyang inundayan ng saksak. Ang dumukot sa akin, naramdaman ko ang pagtilamsik ng mainit na dugo nito sa aking katawan. Ilang saglit pa narinig ko ang tunog na para bang winarak ang damit at naisip ko, winawakwak ng taong dumukot sa akin ang tiyan ng lalaking gumahasa sa akin. Pakawalan niyo na ako dito. Parang awa niyo na. Hirap na ako. Hindi ko na kaya. Naramdaman ko ang pagtayo ng lalaki at ang paglapit nito sa kinaroroonan ko. Hinawakan niya ang aking ulo. Pilit na binubuksan ng aking bibig. May gusto siyang ipakain sa akin. Nagpupumiglas ako kahit nangihina. Pilit pa rin akong nanlalaban. Naramdaman ko na lamang ang malapot at malansang likido na ibinuhos niya sa akin at napagtanto kong preskong dugo yun. Dugo ng lalaking gumahasa at nagpahirap sa akin. Muli akong napaiyak nang bigla niya akong hatakin dahil sa hinang-hina ako at napaupo sa malamig na semento. Naramdaman ko ang muli niyang pagsaklob ng kumot sa aking katawan. Kasunod ng tuluyang pagdilim ng aking paningin nang inundayan niya ako ng suntok sa aking sikmura. Gusto mong malamig na tubig? Huwag na. Salamat na lang. Kumusta ang nanay mo? Ayun, umiiyak pa rin. Hindi ko rin naman siya masisisi. Dahil kahit ako, sinisisi ko ang sarili ko. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Mahahanap din natin ang kapatid mo. Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, sisiguraduhin kong magbabayad ang may kasalanan. Tutulungan kita, Laura. Hahanapin natin si Aurora. Nang magbalik na ang aking malay, wala na ako sa kama. Sinubukan kong kapain ang paligid gamit ang aking nakagapos na mga paa. Naramdaman ko ang pagbasa ng aking mga paa. Nagtataka ako kung bakit may tubig sa paligid ko. Maya-maya pa narinig ko ang boses sa mga tao nagkakagulo. Dahil nanghihina ako, hindi ko maunawaan ang kanilang mga sinasabi. Basta nararamdaman ko na lamang may tao nang maingat akong iniaangat mula sa lupa. Ang kasunod doon, nagising na lamang ako sa ospital. Ay, Diyos ko! Anak, anong nangyari sa'yo? Sinong hayop na gumawa nito sa'yo? Hindi ko po alam. Nay. Aurora, sabihin mo sa akin, sino may gawa nito sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? Ginahasa nila ako. Paulit-ulit.
Binaboy nila ako. Diyos ko, anak. Mga hayop sila. Magbabayad sila sa ginawa nila sa'yo, anak. Pagbabayarin natin sila, Aurora. Ipinapangako ko, magbabayad sila. Nang mga panahon na yun, traumatized ako. Hindi ako makausap ng matino. Tulala lamang ako at palaging umiiyak kahit kay inay at kay ate Laura. Hindi ko sila madalas kinakausap. Ang gusto ko lamang, manatili sa aking kwarto. Ayoko ring lumabas ng bahay dahil sa takot na muling dukutin ng taong dumukot sa akin. Saan ka pupunta, Laura? May pupuntahan lang po ako, inay. Babalik din po ako kaagad. Papatingin mo ba ako sa nervyos? Baka kung anong mangyari sa'yo, huwag ka nang umalis. Nay, babalik din po ako kaagad. Wala pong mangyayari sa akin. Basta, hindi ka aalis. Dinig ko ang pag-uusap ni inay at ate Laura. Naiintindihan ko si inay kung bakit gano'n na lamang ang kanyang reaksyon. Kaya naman, sa takot ko na baka magaya sa akin si ate Laura, kaagad akong tumayo at nagtungo sa sala habang umiiyak. Ate, huwag ka nang umalis. Baka kung dukutin ka rin nila, baka gasain ka rin nila. Ate, pakiusap, huwag ka nang umalis. Aurora, pangako. Walang mangyayaring masama sa akin. Kaya sige na, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga ka na. Hindi, ate. Alam ko nga alis ka. Natatakot ako. Baka mawala ka rin. Ate, ayokong gawin nila sa'yo ang ginawa nila sa akin. Binaboy nila ako. Pilit nilang pinapakain ng lamang loob ng tao. Tapos, tinapon nila ako sa ilog. Ay, Diyos ko. Anong kahayupan meron ng demonyong yun? Kung ganon, iisang kriminal lang ang hinahanap ng mga pulis. Ang taong dumukot sa'yo. Yung amoy niya, ayoko ng amoy niya. Malansa, amoy dugo. Matagal bago ako napakalma ni inay at ni ate Laura. Nanginginig ako habang umiiyak. Ngunit sinamahan ako ni ate Laura hanggang sa makatulog. Pero muli akong nagising dahil sa paulit-ulit na bangungot na naranasan ko sa sinapit ko sa kamay ng lalaking dumukot sa akin. Laura, hindi ko akalaing pupunta ka dito sa bahay. Pasensya na sa amoy ko ha. Malansa dahil sa dugo ng baboy. Maliligo muna ako. Dugo ba talaga ng baboy yan? Ha? Oo. Galing ako sa katayan ni Mang Hector. Bakit? Wala. Carmelo? Pwede ba kitang yayain mamaya? Oo naman. Saan? Gusto ko sanang magsimbang gabi. Kaya lang wala akong kasama. Alam mo naman ang nangyari kay Aurora. Yun lang pala. Sige, sasamahan kita. Sige. Dadaanan kita mamayang gabi. Disyembre na mangyari sa akin ang malagim na karanasan na yun. Nag-umpisa na ang simbang gabi pero hindi ito kasing sigla nung nakaraang taon dahil sa sunod-sunod na krimen na nagaganap sa aming baryo. Ngunit hindi tulad ng ibang dalaga na nagtatago sa kanilang bahay. Si Ate Laura gumagayaka upang dumayo sa simbang gabi. Patago siyang umaalis ng bahay nang hindi namin namamalayan ni inay. Kanina ka pa ba? Medyo pero ayos lang. O ano, tara na. Sige, tara na. Laura, ang ganda mo sa suot mong bestida. Bagay na bagay sa'yo. Maraming salamat, Carmelo. Ikaw rin. Bagay na bagay sa iyong suot mo. Nang gabing yun, sa gitna ng sinag ng liwanag na kabilugan ng buwan, kasamang naglakad ni Ate Laura si Carmelo patungo sa simbahan upang dumalo sa simbang gabi. Wala kaming kamalay-malay ni inay sa pagpuslit ni ate. Carmelo,
Bibili lang muna ako ng puto bongbong ha. Inabot na kasi ako ng gutom eh. Sige, pero kung gusto mo, ako nang bibili. Ako na, dito ka na lang sa bakanting upuan. Mabuti dito malayo sa mga tao. Babalik din ako kaagad. Sige, ikaw ang bahala. Dito na lang kita hintayin Iniwan ni Ate Laura si Carmelo sa madilim na bahagi ng plaza, malayo sa simbahan, kung saan punong-puno na ng tao habang naghihintay. Nagsindi ng sigarilyo si Carmelo, ngunit ganun na lamang ang gulat niya nang tumambad sa kanyang harapan ang isang babaeng kulubot ang mukha. Buhaghag ang mahaba nitong buhok, namumula ang mga mata. Mahaba rin ang mga kuko nito. Hindi kaagad nakagalaw si Carmelo, lalo na nang sinakal siya ng nilalang. Ang boses at tinig nito, tila boses ng nakatatakot na hayop. Teka! Ikaw ba ang mamamatay tao sa buwaryong ito? Hindi ko naman... Sumagot ka! Sinasabi mo, hindi ako mamamatay na tao. Sinungaling! Magtatapat ka ba? O wawasakin ko ang dibdib mo gamit ang matatalas kong kuko? Pakawalan mo ako! Hindi ako makahinga! Pakawalan mo ako! Sa galit ng nilalang kay Carmelo, kinalmot ito gamit ang mahabang kuko at matalas na itong kuko ang mukha ni Carmelo. Saka malakas sa sinipa sa sikmura. Napahiyaw si Carmelo sa sobrang sakit, samantala hindi pa nakontento ang nilalang. Muli nitong tinusok ng kanyang kuko ang mga paa ni Carmelo, dahilan upang lalo itong mapahiyaw sa sakit. Nakaagaw pansin ang pagsigaw ni Carmelo sa ilang taong dumaraan, kaya tiningnan nila kung ano ang nangyayari. Mabilis namang nakaalis ang nilalang. Nang mapansin ang mga taong paparating, nang dumating sila, naabutan nila si Carmelong duguan. Puno ng kalmot ang mukha, may maitim na marka ang kanyang liig at duguan rin ang mga paa. Nagkagulo ang mga tao. Saktong bumalik si Ate Laura, dala ang kanyang biniling puto bongbong. Ganun na lamang ang pagkabigla niya nang makita ang itsura ni Carmelo. Kawawa naman ang anak ko. Malubha ang lagay niya sa ospital. May nakaaway po ba si Carmelo nitong mga nakaraang araw, Aling Miding? Mukhang matindi ang galit ng taong gumawa nito sa kanya. Muntik pa niya itong ikamatay. Walang kaaway ang anak ko, Laura. Hindi ko nga lubos maisip kung bakit nangyari ito sa kanya. Nung balikan ko kasi siya kagabi, ganoon na po yung ayos niya. Wala din naman po akong napansin na ibang tao doon nung umalis ako para bumili ng puto bongbong. Kung sino man ang may gawa nito, ipakukulong ko siya! Lalong naging maugong ang usap-usapan tungkol sa mga pangyayaring krimen sa aming baryo. Ang iba, sinasabing adik ang gumagawa ng krimen, ngunit ang iba naman, sinasabing aswang ang responsable sa lahat ng pagpatay. Lalo pang natakot ang mga tao dahil hindi lamang mga dalaga ang pinupunterihan ng kriminal, kundi pati na rin mga binata. Hindi ko na alam kung anong klaseng misteryong nangyayari dito sa baryo natin. At ikaw naman, Laura, sinabi ko na sa'yo na huwag kang lalabas ng gabi. Pero pumupuslit ka pa rin. Mabuti na lang hindi ka napahamak. Patawad po, Inay. Hayaan niyo po, hindi na po mauulit pa. Talagang hindi na. Hindi pa nga nahuhuli yung demonyong gumawa ng kahalayan sa kapatid mo. Tapos may panibagong kriminal naman na ginawa ang kriminal na yon. Sana nga po mahuli na ang kriminal. Kundi man, mapatay na siya ng kapwa niya kriminal. Lalong tumindi ang takot ko nang marinig ko ang usapan ni Inay at Ate Laura. Siguro dahil sa trauma ko, mas lalo akong nahirapang palabasin ng bahay kahit pa sinusubukan ni Ate at ni Inay ang lahat. Ngunit hindi nila ako mapilit. Ilang araw pang lumipas, dinalaw ni Ate Laura si Carmelo upang kumustahin ang kalagayan nito. Parang hindi kumagaling ang sugat mo ah.
Parang lalong lumalala. Mabangis yung nilalang na sumalaki sa akin. Hindi siya tao. Ano? Malakas ang kutob ko. Siya ang aswang. Gusto niya akong patayin. Kung isa siyang aswang, bakit hindi kanya tinuluyan nung sinalakay kanya? Yan nga din yung ipinagtataka ko. Anak, naririto na yung kalamansi. Ayon sa albularyo, makakatulong daw ito sa sugat mo. Carmelo, Aling Miding, mauna na ho ako. Baka hinahanap na ako ni Inay. Magalit na naman sa akin yun kapag hindi ako nakita kaagad. Ay siya, sige, salamat sa pagdalaw, Laura. Nagmamadaling umalis si ate dahil nag-aalala siyang hinahanap na siya ni inay. Pagkarating niya sa bahay, kaagad siyang nagtungo sa banyo upang maghilamos ng muka. Napansin niya ang pamumula ng kanyang balata at ng kanyang mga mata. Naisip niya marahil dahil ito sa kanyang allergy, dala ng init ng panahon. Ayos ka lang, ate. May sakit ka ba? Ha? Wala akong sakit. Marahil dahil lang sa init ng panahon, kaya ako nagkakaganito. Ate, Bakit, Aurora? sorry kasi naging malamig ako sa inyo ni Inay. Palagi kong gustong mapag-isa. Patawarin mo sana ako. Aurora, huwag kang humingi ng tawad. Nauunawaan ko ang bigat ng pinagdaraanan mo. At huwag kang mag-alala. Pagbabayarin natin ang taong gumawa ng kahayupan sa'yo. Natatakot ako, ate. Paano kung balikan niya ako at gawin niya ulit sa akin ang ginawa niya? Hindi namin hahayaan na mangyari yon. Kung kinakailangan na pumatay kami ni Inay, gagawin namin para sa'yo. Napayakap na lamang ako ng maigpit kay Ate Laura habang mahina akong humihikbi. Gusto ko mang bumalik sa dati. Inunahan na ako ng takot at kaba sa aking dibdib dahil baka maulit na naman ang nangyari sa akin. May natagpuan na namang bangkay sa kabilang baryo. Wakwak ang tiyan at dibdib. Hindi na talaga natigil ang mga kriminal na yan. Wala pa rin suspect, Inay. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na ebidensya kung sino ang gumagawa ng lahat ng krimen na ito. Huwag kang mag-alala, Inay. Darating din ang araw na mahuhuli rin ang kriminal niyan. Sana nga, anak, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa kapatid mo. Ako rin po, Inay. Pinaboy niyang kapatid ko. Lumipas ang ilang araw. Nagpasya si Inay at Ate Laura na pumunta sa Talipapa. Sinubukan nila akong isama pero nagmamatigas ako kaya hindi nila ako pinilit. Pagkarating nila sa Talipapa, kaagad na namili si Inay na mga bilihin ngunit may nakaagaw ng kanyang pansin. Aling Dulon? Kayo ho ba yan? Ang tagal ko na ho kayong hindi nakikita sa baryo natin. Norma? Ay, ikaw na nga, Norma. Kumusta ka? May hindi po magandang nangyari sa aming anak. Pero pinipilit po naming maging maayos ang lahat. Laura, anak, halika dito. Ipapakilala kita kay Aling Dulor. Sino po siya, Inay? Teka, ito na ba yung pinagbubuntis mo noon? Opo, siya na nga po. Anak, ito naman si Aling Dulor. Siya yung nagpaanak sa akin noon sa inyo ni Aurora. Isa siyang kumadrona at magaling na albularyo. Kapatid siya ni Mang Damian. Ikinatutuwa ko po kayong makilala, Aling Dulor. Ako rin, Iha. Teka, nasa na nga ba yung isa? Yung may balat na pula sa dibdib? Ako po yun. Ikaw? Opo, Aling Dulor. Siya ho yun. Wala hong balat si Aurora. Ay, ilang taon na nga ba kayo? Magdadalawamput-isa na po sa susunod na buwan. Norma, dalaga na pala ang mga anak mo. Ingatan mo silang huwag maliligaw ng landas.
Lalo ka na, iha. Palagi mong pipiliin ang matuwid at mabuting landas. Matapos ang maikling kwentuhan nila inay, at nang kumadronang nagpaanak sa kanya, nagpasya na silang umuwi ni Ate Laura. Bit-bit ang kanilang pinamili. Bigla na lang silang napahinto ni ate dahil may nagkakagulong tao sa talipapa. Ayon sa mga ito, bigla daw inatake ng heart attack si Aling Miding. Nataranta naman si inay at si Ate Laura, kaya kaagad nilang pinuntahan ang bahay ng matanda. Bitiwan niyo ko! Wala akong ginagawang masama sa nanay ko! Anong nangyayari dito? Mamamatay tao yan si Carmelo! Pinatay niya ang nanay niya sa pamagitan ng sakal! Hindi totoo yan! Namatay si nanay sa heart attack! Tumahimik ka na lamang. Marami ka pang kasong kaharapin. Kaya sumama ka na lang sa amin ng matiwasay. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Patuloy ang pagpupumiglas ni Carmelo kahit may mga sugat pa siya. Ayon sa usap-usapan, hindi namatay si Aling Miding dahil sa heart attack, kundi dahil sa sakal. Nakita raw ng isang kasambahay na sinasakal ni Carmelo ang matanda dahil meron silang hindi pinagkasunduan. Makikita rin ang bakas ng pagkakasakal sa liig ng matanda. Hindi ako makapaniwala. Marami palang kaso si Carmelo sa kapis at bumalik siya rito upang tumakas mula sa kasalanang nagawa niya. Anong klaseng kaso, inay? Nakapatay daw doon ng rape din ng minor de edad. Kaya ngayon napapaisip ako. Hindi kaya siya yung nambaboy sa kapatid mo? Ganun po ba? Tama po pala ang kutob ni Aurora sa lalaking yun. Anong ibig mong sabihin, anak? Matagal na kasing naiilang si Aurora diyan kay Carmelo. Ganun ba? Kawawa naman ang kapatid mo. Huwag na po kayong mag-alala, inay. Makukuha na rin natin ang ustisya para kay Aurora. Dahil sa pagkahuli kay Carmelo sa kasong pagpaslang kay Aling Miding, naging malakas ang usap-usapan na baka siya raw ang kriminal na gumagawa ng mga krimen sa baryo namin. Marami ang nakahinga ng maluwag nang maaresto siya. Umaasa ang mga tao na hindi na mauulit pa ang krimen. Ngunit nagkamali sila dahil muling naganap ang pagpatay at tinapon muli sa ilog ang bangkay katulad ng mga naunang biktima. Ano pong nangyayari, inay? Bakit ang daming tao sa labasan? Nagwelga sa barangay hall at kay kapitan ng mga tao dahil sa sunod-sunod na krimen na nangyayari dito sa baryo natin. Akala ko po ba si Carmela ang gumagawa ng krimen? Bakit marami pa ring pinapatay kahit na nakakulong na siya? Yun ang nga rin ang akala ng nakakarami, anak. Pero mukhang hindi siyang kriminal na pumapatay ng mga dalaga. Mukhang ibang kriminal ang gumagawa ng krimen na yon. Ibig sabihin, hindi siya ang dumukot sa akin. Ibig sabihin, hindi pa rin ako ligtas. Paano kung dukutin niya ako ulit at tuluyan akong patayin? Inay, natatakot po Anak, ako. hindi na ulit mangyayari yon. Babantayan ka namin ng ate mo. Pangako yan. Muling nabuhay ang takot ko sa dibdib dahil buong akala ko si Carmelo ang kriminal na dumukot sa akin. Pero dahil sa mga nangyayaring muling pagpatay, malakas ang kutob ko na hindi siya ang dumukot sa akin. Bakit po tayo pupunta sa bahay ni Mang Damian, Ate Laura? May ipapabigay kasi si inay na kakanin. At saka mabuti na rin yun para makalabas ka naman ng bahay. Natatakot pa rin kasi ako, ate. Huwag ka nang matakot. Kasama mo naman ako. Halika na. Natatakot man akong lumabas ng bahay. Napilitan na lamang akong sumama kay Ate Laura ng araw na yun. Medyo naninibago pa ako dahil halos ilang linggo na din akong nagkulong sa aking kwarto. Lumipas na ang Pasko at Bagong Taon.
Hindi ako lumabas ng bahay. Nakarating kami sa bahay ni Mang Damian. Naabutan namin siyang nagsisiga ng bunot sa kanyang bakuran. Agad na lumapit si Ate Laura upang magbigay galang. Ako naman, sumunod lamang kay ate. Oh, napasugod kayo rito sa aking bahay. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Nais po kasing ipabigay ni nanay itong sapin-sapin sa inyo ni Aling Dolor. Teka po, nasan po siya? Nasa loob ng bahay, sandali lang. Tatawagin ko. Sige po, Mang Damian. Salamat po. Maupo muna kayo dyan sa may lilim ng punong mangga. Tatawagin ko lang si Dolor. Pinagmasdan ko ang papalayong bulto ni Mang Damian. Sa tindig nito, hindi mo aakalaing senior citizen na siya dahil matikas pa rin ito at mukhang nasa 50 taon lamang ang edad. Marahil dahil batak ito sa trabaho, kaya ganun. Maya-maya'y lumabas ang isang may edad na babae. Maputi ang buhok, parang mas matanda sa kanya kaysa kay Mang Damian. Palakaibigan siyang ngumiti sa amin bago tuluyang lumapit sa amin at pinagmasdan kaming mabuti. Aling Dolor, eto nga po pala yung kakambal ko, si Aurora. Ikinagagala kong makilala kayo. Hindi kayo magkamukha. Marami nga pong nagsasabi niyan. Mana raw po kasi ako sa tatay ko. Si Aurora naman, pinaghalong mukha ni Inay at ni Itay. Ganun ba? Opo, heto nga po pala yung sapin-sapin na pinabibigay ni Inay. Nako, abay nag-abala pa kayo. Maraming salamat. Pakisabi na lang sa inay ninyo. Sige po, sasabihin po namin. Ang aliwalas po dito sa bahay ni Mang Damian. Mas presko. Aling Dolor, para saan po yung bakanting bahay sa gitna ng maisan? Ang mga yan ba? Abay, imbakan niya ni Damian ang mga inani niyang mais. Kapag pwede nang maglaga ng mais, balik kayo rito at ipagluluto ko kayo. Magiliw na nakipag-usap si ate kay Aling Dolora. Panay tanong nito tungkol sa paligid ng bahay ni Mang Damian. Ako naman, tahimik lamang na nakikinig. Hindi ako nakikisali sa kanilang mga usapan. Hindi na muling lumabas pa ng bahay si Mang Damian hanggang nagpasya na kami ni Ate Laura na umuwi na. Ate, bakit pa na yan tanong mo kay Aling Dolor tungkol sa paligid ng bahay nila? Wala lang, nagagandahan lang ako. Halika na, pasok na tayo. Una ka na ate, dito na muna ako sa may balkonahe. Presko ng hangin dito eh. O sige, ikaw ang bahala. Pumasok ka kaagad ah. Huwag kang magpapaabot ng dilim dyan sa labas. Oo ate. Tuluyan ang pumasok sa loob ng bahay si ate. Naiwan ako sa may balkonahe. Umupo ako sa upuan namin na gawa sa ratan. Malamig ang simoy ng hangin. Napahinga ako ng malalim. Saka ako napatingala sa langit. Nakita ko ang unti-unting paglitaw ng mga bituin. At ang malabo pang korte ng buwan na nagbibigay sa akin ng paalala. Nakabilugan na pala ng buwan ng araw na yun. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang malabong imahe ng buwan sa langit. Hindi ko alam sa sarili ko, pero natutuwa talaga ako kapag nakikita ko ang buwan. Pakiramdam ko kasi parati itong nakasunod sa akin. Pahiram pala ako ng damit mo ah. Sige ate, pili ka lang kung alin ang hihiramin mo. Saka pabango na rin. Ay, ubos na yung pabango mo? Oo eh, hindi kasi yun long lasting. Sige, kunin mo na lang dyan sa cabinet ko. Salamat. Huwag kang mag-alala. Papalitan ko rin yan. Kahit wag na, nanghihingi rin naman ako sa'yo ng pabango minsan. Ang bait mo talaga. O sige, maliligo lang ako. May pagtataka kong sinundan ng tingin si Ate Laura. Bihira lang kasi itong manghiram sa akin ng damit. Kadalasan
Ako ang nanghihiram sa kanya dahil gustong gusto ko ang taste niya pagdating sa mga damit, pati na rin sa mga pabango. Pero ipinagkibit balikat ko na lamang iyon at naisip ko, siguro nais niya lang sumubok ng bago. Aurora, nakita mo ba ang ate mo? Hindi po, Inay. Bakit po? Kanina ko pa kasi hindi nakikita. Simula nang manggaling kayo sa bahay ni Aling Dolor, hindi ko na siya nakita pa. Naligo po siya kanina. Nanghiram pa nga po sa akin ng damit eh. Ay, Diyos kong batang yan, oo. Papatayin yata ako sa nerbiyos. Dito ka lang, hahanapin ko siya. Sasama na lang po Wag ako. na, dito ka na lang. Baka maunang umuwi sa akin yon. At baka muling umalis kapag walang nakitang tao dito. Sige po. Nagmamadaling umalis si inay upang hanapin si ate. Ako naman, napaisip kung saan maaaring pumunta si ate. Bakit kailangan pa nitong manghiram sa akin ng damit at pabango? Hindi ko na kasi namamalayan kung umalis ba siya dahil nakaidlip ako. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla akong nakaramdam ng kaba. Dito ako mauupo sa parting to. Dahil madilim dito. Kung sino man ang tumukot sa kapatid ko, malalaman ko rin kung sino siya. Ipapain ko ang sarili ko para malaman kung sino walang hiyang yon. Suot ko ang damit ni Aurora. Kinaya ko rin ang pagkakaayos ng buhok niya. At ginamit ko rin ang pabango niya. Kung sino ka man, magpapayad ka. Umuwi si inay na bigo nang hindi nahanap si ate. Kitang-kita ko ang takot sa mata ni inay. Takot na muling may mangyari kay Ate Laura at mangyari sa kanya ang nangyari sa akin. Ang hindi namin alam, kumikilos si ate ng palihim upang hulihin kung sino man ang dumukot sa akin. Gamit ang aking pabango, damit at ipinain niya ang kanyang sarili. Ay, Diyos ko. Mamamatay ako sa kaba. Nasaan na kaya yung kapatid mo? Tara po, Inay. Hanapin po natin si ate. Tutulungan ko po kayo sa paghahanap. Sige anak, magtulungan tayo sa paghahanap sa ate mo. Tinahak namin ni inay ang maputik na daan. Mabuti na lamang nakaangat ang buwan sa langit dahil ang liwanag nito ang nagsisilbing tanglaw namin ni inay. Panay ang dasal ni nanay na sana'y walang masamang nangyari kay ate. Ako naman, habang tumatagal, nanunumbalik ang gabi kung saan ako dinukot. Muling sumibol ang kaba sa aking dibdib pero pilit ko itong pinipigilan dahil ayokong makadagdag sa alalahanin ni inay. Nasaan ka na? Naiinip na ako. Ha, may narinig akong kaluskus doon. Doon ang gagaling sa bandang likod ng talahiban. Siya na ba yun? Tatayo ako. Kunwari akong maglalakad paalis. May naririnig akong mga yabag na sumusunod sa akin. Siya na nga yan. Ihahanda ko ang sarili ko. May tumaklob sa akin ng itim na tela sa ulo ko. Malakas siya. Pumiglas ako. Matagumpay si Ate Laura sa balak niya. Kagaya ng nangyari sa akin, may dumukot rin sa kanya. Samantala, kami naman ni inay patuloy sa paghahanap kay Ate Laura hanggang makasalubong namin si Aling Dolor. Balisa ito at tila ba may sinusundan. Aling Dolor, ano pong ginagawa niyo rito? Malalim na po ang gabi. Sino pong... Ay, yung pusa ako. Nakawala kasi. Kaya hinahanap ko. Kami rin ho. Nawawala si Laura. Ang Diyos ko, hihimatiin ako sa nerbiyos. Nasaan na kaya ang batang yun? Ano? Kailan pa siya nawawala? Kanina lang ho. Heto nga't hindi na kami magkandamayaw sa paghahanap sa kanya. Ay kung ganun, samahan ko na kayo sa paghahanap. Ay, hindi niyo na po ba hahanapin ang pusa niyo? Anak ko, hindi na. Makakauwi na din yun siguro.
Nagtataka akong pinagmasdan si Aling Dolor. Balisa ito habang tinatanaw ang bilog na buwan sa kalangitan. Hindi man iyon napansin ni nanay. Tahimik na lamang akong nakasunod sa kanilang dalawa. Panay ang dasal ni inay para sa kaligtasan ni ate. Samantala, noong mga oras na yun, dinala si ate ng dumukot sa kanya sa lugar kung saan din ako dinala noon. Iginapos din ito ang mga kamay at paa ni Ate Laura. Siya nga ang dumukot kay Aurora. Ganito na ganito ang kwento niya sa amin ni inay. Kung paano siya nito pinahirapan. Pues, akala niya hindi ako makakawala sa gapos na to. Malalaman ko rin kung sino ka at magbabayad ka sa ginawa mo sa kapatid ko. Bumalik na siya. May takulob pa rin ng tela ang ulo ko upang hindi ko makita ang mukha niya. Pues, pasensya ka na. Mas malinaw ang mga mata ko sa dilim. Lalapit siya sa akin. Eka, pamilyar sa akin ang amoy niya. Ang malansang dugo na sinasabi ni Aurora. Tama, siya nga. Sige, lumapit ka pa at makikita mo ang hinahanap mo. Umabot na ng hating gabi pero hindi pa rin kami tumitigil sa paghahanap kay ate. Umiiyak na si nanay. Hindi na nito mapigilan ang emosyon. Si Aling Dolor naman, nakita ko pa rin ang kanyang pagkabalisa na para bang may kinatatakutan itong mangyari. Ang mabuti pa, palipasin muna natin ang gabing ito. Delikado. Wala akong dalang sapat na pangontra. Pangontra po saan? Sa mga nilalang na hindi natin kauri, katulad ng aswang. Wala ho akong pakialam sa aswang, Aling Dolor. Ang mahalaga makita ko ang anak ko. Inaalala ko lamang ang kapakanan niyong mag-ina. Mabuti pa, sumama muna kayo sa akin. Maghahanda tayo ng pangontra laban sa aswang. Aling Dolor, mag-aaksaya lang ho tayo ng oras. Kailangan na pong makita natin ang anak ko. Malalakas ang mga aswang tuwing kabilugan ng buwan. Mababagsik at mababangis. Kaya naman, nakikiusap ako. Norma, sumama muna kayo sa akin ni Aurora. Pangako, tutulungan ko kayong mahanap si Laura. Wala ring nagawa si inay. Sumunod din siya kay Aling Dolor. Ako naman, nahulog ng malalim sa pag-iisip. Ano ang kinalaman ng mga aswang sa pagkawala ni Ate Laura? Bakit kailangan pa naming gumawa ng pangontra laban sa mga ito? Kung totoo nga bang may aswang, sa mga sandaling yun, nakawala na si Ate Laura sa kanyang pagkakagapos pero hindi niya ito ipinahalata sa taong dumukot sa kanya. Nakasuot siya ng bonnet. Sigurista rin ang isang to. Maghihintay lang ako ng pagkakataon para sugurin siya. Lumingon siya sa kinalalagyan ko. Papalapit siya sa akin. Ayan na siya. Hinawakan niya ang ulo ko. Teka, mukhang huhubarin niya ako. Hindi maaari. Hetong bagay sa'yo. Kakalimutin ko ang lig niya. Gamit ang mahaba kong kuko. Tatanggalin ko ang bonnet na suot niya. Ikaw! Paano ka? Ikaw ang kumahasa sa kapatid ko. Walang hiya ka. Ngayon, magbabayad ka mang tamayan. Hindi ikaw si Aurora. Hindi. Dahil ako si Laura. Nalinlang kita, matanda ka. Pinagbintangan ko pa si Carmelo. Ikaw lang palang manyakis na bumaboy sa kapatid ko. Matalino ka. Pero hindi ibig sabihin nun, naisahan mo na ako.
Huwag kang mag-alala. Matutulad ka sa kapatid mo. Gagawin kitang parausan, katulad ng mga babaeng pinatay ko at itinapon ko sa ilog. Hayop ka! Masarap ang kapatid mo. Hindi nakakasawa. Hinahanap-hanap ko ang amoy niya. Pero pesi kasi, ang isa kong tauhan na si Timor. Pinakialaman si Aurora. Kaya nawalan ako ng gana. Pero hindi ko siya pinatay. Dahil alam kong darating ang araw. Hahanapin uli siya ng katawan ko. Huwag kang mag-alala, Mang Damian. Bukas ng umaga, bangkay mo nang makikitang palutang-lutang sa ilog. Malakas ang loob mo. Pero tingnan natin kung hanggang saan abot ang tapang mo kapag nakita mo ang tunay kong anyo. Unti-unting humahabang kanyang mga kuko. Humahaba rin ang kanyang mga pangil. At ang kanyang mga mata. Unti-unting nagiging pula. Isa kang aswang. Oh! Isa akong aswang. Hindi ka ba nagtataka kung bakit walang lamang loob ang lahat ng aking biktima? Dahil kinakain ko ang lamang loob nila. Ngayon, Laura, tingnan natin kung saan aabot ang tapang mo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng pagkakataon para tumakbo. Tumakbo ka na. Hahabulin kita. Takbo! Takbo! Kumaripas ng takbo si Ate Laura palabas ng kamalig habang umaalulong ang mga aso sa paligid. Kasabay niyon ang nakatatakot na atungan ng aswang na si Mang Damian. Hinabol nito ang tumatakbong si Ate Laura sa gitna ng maisan. Samantala, kami namang tatlo nila inay, tinatahak ang daan patungo sa bahay ni Aling Dolor. Kita ko rin ang mukha ng matanda, ang matinding pangamba at pagkabalisa. Malapit na tayo sa bahay. Maging alisto kayo. Anong ibig niyong sabihin, Aling Dolor? Ito ang pinangangambahan ko. Baka hawak niya si Laura. Sino ho, Aling Dolor? Sabihin niyo sa akin, sino? Kilala niyo po kung sino ho ang kumuha sa ate ko. Shh! Narito na tayo sa bahay. Ha! Sa may bandang maisan, may natatanaw akong tumatakbo. Baka si ate na yan. Pupuntahan ko siya. Sandali lamang, Aurora. Magdala ka ng pangontra. Heto ang bawang at ang asin, kalamansi at agua bendita. Hindi basta-bastang kalaban ng aswang. Hindi ko po kayo nauunawaan, Aling Dolor. Aswang ang dumukot kay Laura. Aswang ho? O paano niyo po nasisigurado? Dahil kilala ko siya. Sino, Aling Dolor? Ang kapatid ko, si Damian. Pareho kaming hindi makapaniwala ni Nanay sa aming narinig. Ibig sabihin, ang dumukot sa akin, walang iba kundi si Mang Damian. Nakasalubong ko pa siya noong araw bago ako dukutin. Bigla akong napaiyak sa galit. Maging si Inay, napahagulhol sa iyak. Pero napatigil kami nang bigla kaming makarinig ng alulong ng mga asong nakatatakot at hiyaw ng isang halimaw. Muli kaming napabaling sa maisan. Wala namang babaeng tumatakbo roon. Agad kaming nakaramdam ng takot ni Inay. Kaya naman, tumakbo kami
patungo sa maisan. Nasaan ka, Laura? Hindi mo ko matatakasan. Itutulad din kita sa kapatid mo. Unti-unti ko nang nararamdaman ang paglakas ko. Humahaba na mga kukwatang pangil ko. Ito na ang pinakahihintay ko. Lalabas na ako rito sa pinagtataguan ko. Laura, Laura! Lumabas ka na sa pinagtataguan mo! Hindi mo gugustuhin na magalit ako! Hoy, demonyo! Huwag mong sasaktan ang ate ko! Ay, anong ginagawa niya rito? Aurora! Ikaw nga ba yan? Tingnan mo nga naman. Mukhang dalawa ang magiging parosan ko! Magbabayad ka sa ginawa mo sa akin! Hindi ko akalain na ikaw pala ang demonyong bumaboy sa akin! Demonyo talaga ako sa paningin mo! Binaligaya naman kita, di ba? Pasalamat kang at hindi kita pinatay at kinain ang lamang loob mo! Sana nga pinatay mo na lang ako! Kasi dahil sa kahayopang ginawa mo sa akin, para mo na rin akong pinatay! Ang dami mong kuda! Halika! Napako ako sa kinatatayuan ko nang biglang sugurin ako ng aswang na si Mang Damian. Akala ko'y katapusan ko na. Pero hindi ko inaasahan ang pagkakataon. Biglang lumitaw mula sa kung saan si Ate Laura at nakipagbuno sa aswang. Ngunit laking pagtataka ko nang mapansin kong pareho sila ni Mang Damian. Kapwa may mahabang kuko at matutulis na pangil. Aurora! Tumakbo ka na! Ako nang bahala sa halimaw na to! Bilisan mo! Pero, ate, paano ka? Kaya ko na to! Sige na! Tumakbo ka na! Bilisan mo, Aurora! Iligtas mo ang sarili mo! Sa akala niyo ba makakatakas kayong magkapatid? Hindi kayo makakatakas sa aking mga alagad! Pwes, papatayin kita at isusunod ko ang mga alagad mo. Tanggapin mo to! Kinagat mo ako sa leeg! Hindi ko akalain na isa ka ring aswang ang nakapagtataka. Bakit ikaw lang? Bakit hindi si Aurora? Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, magamit ko ang kapangyarihang ito para maghiganti laban sa'yo. Para sa kapatid ko at para sa mga babaeng binaboy mo. Hindi mo na ulit ako maisan. Etong bagay sa'yo. Kinalmot niya ako sa tiyan. Ramdam ko ang lalim na pagkakabaon ng kanyang... Hindi! Kailangan niya akong mabitawan. Kakagating ko ang braso niya ng ganito. Hindi ka lang aswang. Vampira ka bang nangangagat? Patuloy na nakipaglaban si ate sa aswang na si Mang Damian. Umastamang sabihin, pareho silang aswang. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking natuklasan. Una, sino ang dumukot sa akin? Pangalawa, ang pagiging aswang ni ate. Patuloy akong tumakbo nang bigla kong maramdaman na may sumusunod sa akin. Isang nilalang na lumilipad. Agad akong kinabahan nang mapagtanto kong maaaring isa rin itong aswang. Kaya naman, lalo kong binilisan ang aking pagtakbo. Subalit, gaano man ako kabilis tumakbo, hindi ko rin ito matakasan. Napasigaw ako nang bigla akong dagitin ng halimaw. Bitawan mo ako! Ay! Tulong! Inay! Ate!
koleksyon! Ang pangontrang bigay sa akin ni Aling Dolor. Kukunin ko sa bulsa ko. Aray! Bumabaon ng mahahaba niyang kuko sa akin. Heto ang pangontrang bigay sa akin ni Aling Dolor. Itatapat ko to sa kanya. Nangingisay siya na parang hindi niya gusto ang amoy ng pangontrang hawak ko. Hindi! Pabibitawan niya ako! Mahuhulog ako! Nabitiwan ako ng halimaw, ngunit dahil sa taas ng pagkalipad nito sa akin, naramdaman ko ang matinding sakit sa aking pagkabagsak. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa at balakang. Napaiyak ako sa hapdi at kiruta. Dahil hindi ako makatayo, gumapang na lamang ako. Pilit na inilalayo ang sarili mula sa panganib. Ngunit bumalik ang halimaw na yun sa aking harapan. Napakadilim at nakatatakot ang itsura niya. May mahabang pakpak na parang paniki, matulis na pangil at mahabang kuko na tila yari sa bakal. Sa matinding takot, patuloy akong gumapang palayo. Ngunit napasigaw ako nang biglang sumaksak ng matulis niyang kuko sa aking mga binti. Napahiyaw ako sa sakit at dahan-dahang nilukob ng takot ang aking buong katawan. Tulong! Tulong! Ang matutulis ng mga kuko ay nakabaon sa aking mga binti. Ito na yata ang katapusan ko. Hindi na ako makakatakas pa. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa takot at sa matinding sakit. Alam kong wala na akong kawala sa aswang na may hawak sa akin. Hindi ko na kayang tumakbo pa. Duguan na ang binti ko dahil sa pagkakatusok ng matulis niyang kuko. Pipi akong nagdasal sa Diyos at humingi ng tulong. Subuko ka na, Laura! Hindi mo ko kaya! Tingnan mo ang sarili mo! Nangihina ka na! Hindi ako susuko sa isang katulad mo. Isa kang halimaw. At ang mga halimaw na katulad mo, dapat na bubulok sa impyerno. Kaya gagawin ko ang lahat. Mamatay ka lang! Hanga ko sa iyong determinasyon, Laura! Pero hanggang saan kanyang tatalin? Sa kamatayan mo! Para sa hustisya, Mang Damian. Aswang sa aswang. Pangil sa pangil. Papatayin kita. Magbabayad ka sa kasalanan mo sa kapatid ko at sa mga babaeng binaboy mo. Ayoko sanang gawin ito. Pero dahil hinamon mo talaga ako, kaya tanggapin mo ang lupit ng isang tunay na aswang! Ha! Huli niyang ibinuo ng mahabang kuko niya sa balikat ko. Hindi! Ha? Babaliin niyang pakpak! Kapag nabali ko ang pakpak mo, hindi ka na makalilipad, Laura! Maaari mo na itong ikamatay! Ang sakit! Mas lalo niyang ibinuo ng matutulis niyang kuko sa aking balikat. Ano? Na ramdam kong pagbaon nito sa aking laman. Huwag kang mag-alala, Laura! Hindi na kita pahirapan pa. Tatapusin ko na ang paghihirap mo dahil papatayin na kita ng tuluyan! Di ako papayag na mamamatay ako ng walang laban. Ibabaon kong kuko ko sa tiyan niya ng ganito. Hindi ka talaga sumusuko! Bes, mamamatay ka! Etong sayo! Huwag mong sasaktan ang mga anak ko!
Tinubuyan mo ko ng kalamansi! Akala mo ba mapapatay ako niya na mabilis? Nagkakamali ka! Nay! Nay, umalis na kayo! Hanapin mo si Aurora! Iligtas mo ang sarili mo! Ay, Diyos ko! Laura, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang isura mo? Isa ka na ring aswang! Hindi! Oo, Nay! Isa rin akong aswang! Halos mawala ng ulirat si inay sa natuklasan tungkol kay Ate Laura. Samantala, nasa ganong sitwasyon sila. Sinamantala ni Mang Damian ang pagkakataon at muling inatake si Laura. Muli nitong kinalmot ng matutulis na kuko ang liig ni Ate Laura, dahilan upang lalong manghina si ate. Samantalang ako, patuloy na hinihila ng aswang gamit ang matutulis na kuko ng aking mga binti at pakiramdam ko anumang oras ay mamamatay na ako. Ngunit nagulat na lamang ako nang biglang umatungal sa sakit ang aswang dahil may tumama na pana sa dibdib nito. Ngunit saglit lamang iyon dahil walang anumang binunot ng aswang ang pana mula sa kanyang dibdib. Ako ang harapin mo! Aswang! Pakawalan mo siya! Aling Dolor, tulungan mo ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, Aurora. Muling pinana ni Aling Dolor ang aswang. Muli itong umatungal sa sakit. Ngunit parang wala ring nangyayari. Akmang susuguri nito ang matandang albularya nang bigla itong panain uli ni Aling Dolor. Kasabay niyon, pinagsabuyan niya ito ng pangontra para sa aswang. Nakita ko kung paano nanghinang aswang at sinamantala ito ni Aling Dolor. Pinag-udyakan niya ito ng mga taga at saksaka. Samantalang ako naman, hawak ko pa rin ang mga pangontrang ibinigay sa akin ni Aling Dolor. Wala rin sa aking sariling isinaboy ko ito sa aswang. Ang katawan nito halos gutay-gutay na at bumagsak na sa lupa. Nang bumagsak ang patay nitong katawan, bumalik ito sa pagiging anyo ng tao. Tila ba alam ni Aling Dolor ang mga susunod na gagawin. Dinukot niya ang puso ng aswang. Binuhusan ito ng gasa, saka sinilaban. Kaagad akong nilapitan ni Aling Dolor na may tinatawag siyang tao kung saan kaagad nila akong dinaluhan. Dadalhin kita sa ligtas na lugar. Pupuntahan ko ang iyong inay at ang kapatid mo. Kailangan nila ang tulong ko. Iligtas mo sila. Makiusap. Gagawin ko ang lahat ng abot ng aking makakaya. Naramdaman ko ang pagbuhat sa akin ng mga taong hindi ko kilala dahil hinang-hina na ako ng mga oras na yun. Hindi ko na alam ang mga nangyayari sa paligid ko. Nangihina na ako. Sinay, sugatan siya. Ano, Laura? Sumusuko ka na ba? Wala ka ng lakas para lumaban. Gutay-gutay na ang pakpak mo at sugatan ka na rin. Hanggat may hininga ako, hindi ako susuko. Hangang-hanga ako sa tapang mo. Pero pasensya ka na. Hindi ka na magtatagal sa mundong ito. Dahil tatapusin na kita. Huwag! Huwag, Damian! Ate Dolor, anong ginagawa mo dito? Pipigilan mo na naman ako! Huwag mo siyang papatayin! Magsisisi ka! At bakit ko naman pagsisisihan ang pagpatay sa katulad niya? Dahil anak mo siya! Ano ito? Prank? Hindi! Hindi totoo yan. Paanong mangyayari yan? Anak ko si Laura. Anak namin ni Fidel. Kakambal siya ni Aurora. Hindi totoo yan. Wala akong amang demonyo. Ako ang nagpaanak sa'yo, Norma.
Nagsinungaling ako sa'yo nang sabihin kong kambal ang isinilang mo. Sabay kayong nanganak ng babaeng ginahasa ni Damian. Itinago ko ang babaeng yun upang hindi siya mapatay ni Damian. Pero namatay siya sa panganganak. Sakto lang nang dumating si Fidel at sabihin sa akin na manganganak ka na. Kaya doon ko naisip na sa'yo ko ibigay ang sanggol. Dahil alam kong mabubuti kayong tao at magagabayan ninyo ng mabuti ang bata sa tamang landas. Oh, Diyos ko! Patawarin mo ako, Laura. Norma, alam kong malaking kasalanan ang nagawa ko sa inyo. At sa tingin mo ba, mababago nito ang desisyon ko para hindi patayin ang babaeng ito? Wala akong pakialam kung anak ko man siya o hindi. Kung magiging hadlang siya sa aking plano, dapat lang siyang mawala! Dugot laman mo siya, Damian! Wala akong pakialam! Hindi ko siya kikilalanin! Wala rin akong pakialam sa'yo dahil wala akong amang timonyo! Ay, Diyos ko! Dolor! Tinukot ni Laura ang puso ni Mang Damian! Mamatay ka na! Itong puso mo, hawak ko na. Hindi ka karapat dapat magkaroon nito dahil isa kang halimaw! Kapatid ko! Hindi ko akalain na naabot tayo sa ganito. Hindi ko akalain na anak mo mismo ang tatapos sa kasamaan mo. Kung hindi ka sana naging sakim sa laman at sa kapangyarihan, hindi mo aabutin ito. Matapos ang malagim na pangyayaring yun, matagal bago naghilom ang mga sugat na dulot ng aswang. Ipinagtapat ni Aling Dolor ang buong katotohanan sa amin. Noong una, galit na galit si inay sa matandang albularya, pero kalaunan, medyo natanggap pa rin ito ni inay. Si Ate Laura naman, paulit-ulit na humihingi sa akin ng tawad dahil sa nagawa sa akin ng tunay niyang ama. Paulit-ulit ko ring sinasabi sa kanya na wala siyang kasalanan. Masakit para sa akin ang kanyang maging desisyon na iwanan kami dahil sa takot niyang malaman ng mga tao ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagiging aswang. Anak, sigurado ka na ba talaga? Hindi mo namang kailangang umalis. Kailangan o inay. Hindi ligtas na manatili ako rito. Baka malaman ng mga tao kung ano ko. Kung sinong tunay kong ama. Ate, wala akong pakialam kung sino ang tunay mong ama. Ikaw ang kapatid ko at mahal na mahal kita. Mahal din kita, Aurora. Kaya nga ako aalis. Ayoko maging panganib sa inyo. Baka kung manatili ako dito, dumating ang araw na hindi ko na mapigilan ng sarili ko. Baka maging katulad ako ni Mang Damian. Hindi mangyayari yun, ate. Hindi ka magiging katulad niya. Dahil pinalaki tayo ni inay na may pagmamahal. At dadalhin ko yan kahit saan man ako magpunta. Pero kailangan kong matutunan kung paano kontrolin ang sarili ko, ang aking pagkatao. Saan ka pupunta, anak? Sa bandang Hilaga, inay. Nakausap ko na si Aling Dolor. Tutulungan niya ako. May kaibigan siyang albularyo doon na magtuturo sa akin kung papaano ko kontrolin ang aking kapangyarihan. Anak, kahit ano pa man ang mangyari, ikaw pa rin ang anak ko. Salamat, inay. Hindi niyo alam kung gaano kahalaga yan sa akin. Kailan ka babalik, ate? Hindi ko alam, Aurora.
Pero babalik ako. Kapag handa na ako, babalik ako sa inyo. Hihintayin ka namin, Laura. Lagi kang may tahanan dito. Ate, mag-iingat ka. Pangako ha. Pangako, kayo rin. Mag-iingat kayo. Ipagdarasal kita araw-araw, anak. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kita, ate. Huwag mong kalilimutan ang pangako mo, ha? Babalik ka. Oo, Aurora. Babalik ako. Hindi ko kayo makakalimutan. Oras na. Huwag mo nang patagalin pa. Mas mahirap kung patatagalin mo pa, anak. Paalam, inay. Paalam, Aurora. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam, ate. Hihintayin kita. Mag-iingat ka, anak. Dala mo ang pagmamahal namin. San ka man makarating. Masakit man sa amin ni Inay, tinanggap na lamang namin ang desisyon ng aking kapatid. Hindi ko man siya totoong kapatid, pero itinuring ko siyang isang tunay na kapatid. Hanggang dito na lamang po, Dark Shadow, ang aking sulat. Maraming salamat po.